Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Pilipinas at China nagkasagutan, AFP binira ang reklamo ng China, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Binatikos ng Armed Forces of the Philippines ang Southern Theater Command ng China nitong linggo, kasunod ng joint military exercises ng Pilipinas kasama ang Estados Unidos at Canada sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na ang Pilipinas ay hindi nang ihimasok sa teritoryo ng ibang bansa kundi ipinaglalaban lamang ang sarili nitong soberanya at teritoryo na nakakapaloob sa international law. Ang pahayag ni Padilla ay bilang tugon sa mga pahayag ni Tian Junli, tagapagsalita ng Southern Theater Command ng China, na nagsabi na ang Pilipinas ay nagtatangkang takpan ang mga umano'y iligal na aksyon nito sa rehiyon at nagpapalala lamang ng tensyon sa pamamagitan ng military provocations at media hype. May nilabas ang Chinese Embassy, particularly ang spokesperson ng Southern Theater Command ng China dahil kaugnay nung joint patrols noong February 13. And then nakalagay dito, and I quote, he pointed out that the attempt of the Philippines is to cover up through military provocations and media hype its illegal infringement on China's maritime rights and its deliberate undermining of peace and stability in South China Sea. Sir, ito po overall, no? If we look at this, the arbitral ruling in 2016 has ruled in the favor of the Philippines. Therefore, sir, our right is our might. Yun pong international laws ay nasa likod po ng ating bansa. So in this case po, no, na-identify naman po dito sa UNCLOS na ruling kung ano po yung ating maritime zones, yung ating exclusive economic zone. And ang magandang i-point out dito, sir, ang bansa po natin, we are not expansionist, no? Hindi po tayo nang hihimasok sa ibang property po ng ibang bansa. Tayo po are merely defending our own territory na nakakapaloob po sa international law. So sinabi naman na po ng international na batas na ito pong exclusive economic zone, ito pong sakop niya, yan po ang dinidefend natin. Hindi po tayo nag-e-expand sa iba pong lugar. Right. Ito po ma'am, no, tinitingnan natin yan. Sabi nga natin, we defend our territory po. So we leave that po to the ground commanders. Kung makita nyo po ma'am, no, nitong huling insidente po, nakita natin in police how our ground commanders have been reacting on the situation on the ground. So, ito ma'am, tuloy-tuloy po natin gagawin ito. We will see and look at all the different possibilities. Of course, we will not divulge operational matters, but ina-actionan po natin lahat ito. Ang sabi nga po natin, hindi man natin kayang tapatan yung kanilang instrumento at kagamitan. We are continuously modernizing and we are strengthening our alliances nga po with our like-minded nations. Over and above that, ito po natin to upskill the skill set din po ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. And of course, we are recruiting a lot of manpower po with our reserve force na augmenting us as force multipliers. So marami pong ginagawa ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Tuloy-tuloy po ang mga operations po na ginagawa po. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Padilla na hindi aniya expansionist ang mga Pinoy at hindi nakikialam sa teritoryo ng ibang bansa. Tinalakay din ni Padilla ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na tumanggi sa malawakang pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea at kinikilala ang mga karapatan ng Pilipinas sa exclusive economic zone nito. Binigyang diin niya na ang Pilipinas ay nais lamang na ipinagtatanggol ang iisi nito at muling sinabi, hindi tayo nag-e-expand sa iba pang lugar. Sa kabila ng desisyon, patuloy na iginiit ng China ang mga karapatan nito sa rehiyon at tinawag na illegal at invalid ang desisyon ng 2016 arbitral ruling. Matatandaan noong Miyerkules, isinagawa ng Pilipinas, Estados Unidos, at Canada ang ikapitong Multilateral Maritime Cooperative Activity, isang pinagsanib na military exercises na naglalayong palakasin ang kooperasyon sa Southeast Asian Nations Exclusive Economic Zone. Nag-away ang mga kinatawan ng Pilipinas at China noong linggo tungkol sa West Philippine Sea sa roundtable discussion sa 61st Munich Security Conference. Dumalo si Department of Foreign Affairs Chief Manalo sa 61st Munich Security Conference.
Why is there such a huge presence of Chinese Coast Guard vessels around Ayungin Shoal? That shoal is only 70 nautical miles from Philippine territory, yet it's hundreds of miles away from Hainan Island. Why are there so many Chinese Coast Guard ships there? Is it their territory? And countries, I think, who reinterpret that law or apply their own domestic laws to certain areas and try to enforce them, then I think we're in a situation which leads to further tensions. Gayunpaman, sinabi ni dating Chinese Vice Foreign Minister Fu Ying na hindi maaaring sumang-ayon ng China na sakupin ng Pilipinas ang Second Thomas o Ayungin Shoal at Sabine Shoal, dahil ito ay isang paglabag sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Binatikos din ng dating diplomat ang interbensyon ng US sa mga alitan sa teritoryo, na sinasabing palaging kailangang balansehin ng China ang parehong pagtatanggol sa soberanya nito at proteksyon ng kapayapaan sa rehiyon. Tulad ng mga nakaraang pahayag mula sa Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China, kinwestiyon din ni Fu ang 2016 Arbitral Award. Iginiit din ni Fu na ang mga barkong militar ng China ay gumaganap ng profesional. The Philippines-China cannot agree for Philippines to occupy Second Thomas, Renaijiao, and Sabina, which is the Xianbinjiao, because that is a violation of the DOC. Everybody signed to. That kind of naughtiness shouldn't be encouraged, agreed. It has nothing to do with law. The law of the sea is about the water. What concerns China now is the shadow of U.S. behind the claimants. That alerts the Chinese side. There's a great concern about losing these territories. But we, as one of the major countries in the region, we have to take responsibility about the regional stability. So we have to constrain ourselves. Ngunit mabilis na pinabulaanan ni Kalihim Manalo ng Pilipinas ang lahat ng sinasabi ni Fu. Ipinunto din ni Manalo ang kahalagahan ng 2016 Arbitral Award. It's clear that the Arbitral Award of 2016 is legally binding. It's part of international law, and our only hope is that one day China can abide by the arbitral ruling. It would certainly ease tensions. Samantala, kinwestiyon naman si US Senator Christopher Coons, miyembro ng US Senate's Committee on Foreign Affairs, kung bakit hindi signatory ang US sa UNCLOS. Sa kabila nito, pinulit ni Coons ang pangako ng US sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific, kung saan 40% ng pandaigdigang kalakalan ay dumadaan sa West Philippine Sea. Nagpahayag din siya ng tiwala sa alyansa ng Pilipinas-US. The U.S.-Philippines relationship remains strong, is rooted in a shared history and shared values, that American commitments can be counted on, and more than an occasional speech here or there, I think our actions are the way we will be judged in that regard. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.